You can come in now, ma'am. Magalang nasabi sa akin ng sekretarya. Nandito ako ngayon sa Pendleton Bank dahil nagulat ako sa notice na natanggap ko. They will take my house, the only thing that's left na may alaala ng magulang ko. Teenager ako nang mamatay ang mama ko at last 5 years, ago naman ay namayapan na din ang papa ko. Hindi kami ganoon kayaman. Pero napadala ako sa private school dahil teacher doon si papa. Hindi lang basta private school yon. School yon para sa mga tunay na mayayaman lang at gustong mag-artista o magmodelo. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Binalak ko sana na ipurso ang pagmamodel ko, pero dahil nga namatay si papa, nawala nang magsusuporta sa karir ko. I'm still modeling pero ang kumukuha na lang sa akin ay yung mga hindi sikat na magazines or minsan extra sa commercial. Okay na din yon kaysa wala. Nung mamatay si papa, ay kinailangan ko ng malaking pera para pampalibing sa kanya. Kaya lumapit ako sa isa sa mga matalik niyang kaibigan, si Tito Dawson Pendleton, may-ari ng PB Pendleton Bank. Nung una ay ayaw niya pa na tanggapin na sinasanla kong bahay para makapag-loan. Okay na daw, kahit wala yon. Pero nag-insist ako. Hindi naman ganoon kakapal ang mukha ko para abusuhin ang kabutihan niya. 5 years na ang lumipas at ni katiting ay hindi pa ako nakakapaghulog doon, kaya siguro lumaki ang interes. Pero laking gulat ko nang makatanggap ako ng notice na kukunin na ng PB ang pamanang bahay sa akin nila papa. Alam ko namang nag-insist ako noon, pero hindi ko ine-expect na ireremata talaga. Mabilis akong pumunta dito sa main branch ng PB sa Pilipinas. Marami kasi itong branch sa iba't ibang parte ng bansa. Nagbabaka sakali ako na baka nakalimutan ni Tito Dawson na akong may-ari ng bahay. At baka pag nagkita kami at nagkausap, ay mapakiusapan ko siya. He's a very nice guy at ganon din si Tita Rose na asawa niya. Inayos ko yung damit ko bago ko itinulak ang pinto para pumasok. Pagpasok ko, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napagkitata ang suot kong heels sa carpeted na sahig, kaya hindi ako makagalaw. Lumipas naman ang maraming taon at nagbago man ang ayos niya dahil napakagwapo niya na talaga ngayon. Wala na din ang makapal na salamin niya at iba na ang hairstyle niya, pero siya pa rin ang kaisa-isang taong kayang magpakabog ng puso ko ng ganito. Casper, I called him. Nice to see you again, Mia. And by the way, it's Dylan, sagot nito sa akin. Nabakas ko ang sarcasm sa boses niya. Ipinagdiinan niya din na first name niya ko siya tawagin. Hindi pa rin pala niya nakakalimutan ang ginawa ko kahit ilang taon nang nakakalipas. Sino bang makakalimot na ginawa mo, Mia? Nabaling ang tingin ko sa table at nakita ko ang pangalan doon. Dylan Casper Pendleton, Chief Executive Officer. Natutup ko ang bibig ko sa nakita ko. Hindi na si Tito Dawson ang CEO ng PB, kundi si Dylan na, ang nag-iisang anak na lalaki nito. Shit, paano ko pa mababawi ang bahay? Pero hindi ko naman pwedeng i-give up na lang yon. I guess you are here because of your house. He started the conversation. Napatingin ako sa kanya ulit. Ibang-iba na siya sa lalaki na kilala at nakasama ko dati. Nagbago ka na. Nagulat ko nang maisa boses ko ang naisip ko. Who wouldn't? Especially sa lahat ng naranasan ko sa'yo. There's a sound of bitterness in his voice. Galit siya? Galit na galit pa din siya. Dylan, huwag mo naman akong gantihan sa ganitong paraan. I regret what I did. Please, huwag mo naman kunin ang bahay. Yun na lang meron ako na mula sa mga magulang ko. I am on the verge of crying. Dahil sentimental talaga ang bahay. Ayaw ko mapantalang iyon kung kanino. He smirked and that made me nervous. Pathetic, he said. Hindi ako nakapagsalita. Ayoko na makipagtalo sa kanya. Ang gusto ko na lang ay huwag na kuhanin ang bahay or bigyan pa ako ng mas mahabang palugit para mabayaran ko ito. Fine, you can have your house. Hindi ko na kukunin. Wala ka na ding babayarang utang. Napangiti ako sa sinabi niya. Totoo bang naririnig ko? Hindi pa rin pala siya nagbago.
Mabuti pa din siyang tao. Salamat in one condition. Natigil ako sa sinabi niya. OMG, akala ko pa naman grasya na. Ano yon? Tanong ko. Be my wife. Pakasalan mo ako. Ano? Nagbibiro ka ba? Nope. Mabilis niyang sagot. Pero bakit? Wala sa sarili kong tanong. I want to make you suffer. Gusto kong pagbayaran mo lahat. Lahat-lahat, Celine. May din niyang sabi. Nakaramdam naman ako ng pagkirot sa puso ko. I never wanted to hurt him. Patawarin mo na ako, Dylan. I don't need your apology. It's a simple question. Yes or no? Tinignan ko siya ng maigi bago ako huminga ng malalim. Yes. I am Amelia Celine Torres Pendleton, and this is my story with my nerd husband who seeks revenge on me. Amelia, points of view. Flashback 10 years ago. Bumaba ako ng taxi na sinakyan ko at bumungad sa akin ang napakagandang eskwelahan na ito. Sa structure pa lang ay alam mo na mga elite people at sobrang yayaman lang talaga ang nakakapasok dito. Lumakad na ako papunta sa main gate at sinalubong ako ng higit sa 10 security guard. At hindi sila yung tipo ng security guard na nakikita mo lagi. Ang mga ito na nakasuot na itim lahat. Wow! Pati sa security guard, high class. Excuse me, miss. How may we help you? This school is private property, sabi ng isang guard sa akin. Ang taray, umi-English si kuya. Hi mga kuya. Nandito ako for Mr. Torres. Teacher siya dito. Anak niya ako at first day ko ngayon. Transfer ako kaya wala pa akong ID. Pagpapaliwanag ko. Sige. Wait lang miss ha. Pakitanong nga sa faculty. Kung may kilala silang... Ano nga palang pangalan mo miss? Tanong nung isa sa akin. Bakit pa kasi kailangan itanong yon? Napag-iwanan na ng ilang dekada ang pangalan ko. I sighed before I answered. Amelia Celine Torres po, sabi ko. Inulit niyo yung pangalan ko sa may radyo nila. Gumilid kami dahil may magandang sasakyan na papasok sa gate. Nandito na si Mr. Pendleton, pakibuksan na ang gate, sabi ng isang guard na nagmamadali. Mukhang bigatin yung nasa kotse dahil natataranta sila. Teacher kaya o baka yung principal? Nang bumukas yung gate ay pumasok na ang sasakyan at isinarado na ulit yun kaya naghintay na ulit ako. Narinig kong nag-beep yung radyo ng isang security kaya kinuha niya ito at tila may kinausap doon. Ano po mga kuya? Forever is not enough po ba sa paghihintay ko dito? Tanong ko. Ang init kaya dito sa labas? Hindi kaya nalagaan ng mama ko ang kutis ko para lang sirain ko ng ganito? Ito na nga lang naiwang pamana niya sa akin. Okay na miss. Pasensya na't nag-iingat lang. Pumasok ka na at nasa faculty room daw po si Mr. Torres. Sabi nito sa akin. Okay. Saan po pala yung faculty? Tanong ko. Yung gold na building. Sa loob sa may likod ng gymnasium. Sige, salamat mga kuya. By the way, ang gaganda ng outfits nyo. Sabi ko at nag-wave pa sa kanila. Pero weird naman nila akong tiningnan. Pagpasok ko sa loob ay halos mapanganga ako. Eskwelahan ba talaga to? Binasa ko ang nakalagay na pangalan ng university sa taas. Weston University. Sabi ni Papa kahit university ang nakalagay dyan, hindi lang university meron dito. From preschool to college, tong school na to. Ang bongga, diba? VU is a very popular school dito sa bansa. Ang daming naghahangad na makapasok dito, pero hindi lahat ay pwede. Mga sobrang mayayaman at malalakas lang ang connection ang nakakatungtong at nakakapag-aral sa eskwelahan na to. Come to think of it, sino ba namang tao ang magbabayad quarterly ng $500,000 para sa tuition fee? Maswerte lang ako dahil teacher si Papa dito at hindi lang basta teacher, dahil kilala siyang professor. Kaya napakiusapan niya ang admins na dito na lang ako mag-aral. Napangiti ako. Walang-wala ito sa school ko dati. Sa laki pa lang at ganda ng building.
Habang naglalakad ako ay nadaanan ko ang building na iba't ibang year level. May soccer field din at swimming pool. Mayroon ding park at playground sa loob. Ang laki din ng parking lot at napakasosi ng cafeteria dahil yung mga nagsaserve doon ay mga high-class chef talaga. Sa wakas, narating ko na din ang faculty building. Nakarating ako ng 4th floor at doon ko lang nahanap ang office ni Papa. Fernando Torres, literature professor. Kumatok ako at binuksan ko agad yun. Hi pa! Bati ko sa kanya. Nakita kong nagliligpit siya ng mga folders sa mesa niya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Hi Amelia, my favorite daughter, sabi niya. Sumimangot ako at lumapit sa kanya. Hinalikan ko siya sa pisngi. Papa naman, Mia na lang. At saka ko lang kayang anak mo, ikaw talaga. Sabi ko, kaya tumawa siya at tinapang ulo ko. Dalaga na ngang anak ko, pero wala ka pa bang boyfriend? Tanong nito sa akin. Papa? Inis kong baling dito. What? I'm just asking. Sabi niya. Wala akong boyfriend. Nakasimangot kong sagot. And why? Ang dami namang naliligaw sa'yo. Don't tell me pihikat ka din, like your mom. Tanong niya. Let's say that, pero papa ang gusto ko kasi, yung magiging boyfriend ko, katulad mo. Wala pa ako nakikita, kaya wala pa, sagot ko. He smiled widely because of my answer. O siya, may klase na ako. At ikaw din, hanapin mo na ang room mo para hindi ka malate. Ito ang schedule mo, sabi niya sa akin, at inabutan ako ng pink na card kung saan nakasulat ang subject, oras, at room na dapat kong puntahan. Sige pa, bye. Thank you, sabi ko at tumalikod na. Amelia, tawag niya sa akin. Hinarap ko siya at nang nakasimangot. Mia pala, sabi niya at tumawa. Welcome to Viston University. I smiled at him once again bago ako tuluyang lumabas ng opisina niya. Actually, dream ko din talaga makapasok sa university na to. 4th year high school na ako ngayong taon na to. Kahit na-graduating na, pinas ko talagang dito graduate ng high school at sana dito na din makapag-college. Why? Because as I said, Viston is one of the best college here in the Philippines. Nangunguna sila sa pagpoproduce ng mga sikat na artista at modelo. Ganon na din sa mga kilalang tao sa larangan ng sports, medisina, at business. If I haven't told you yet, I am doing gymnastic at gusto kong makasali sa mga world gymnastic competition. Gusto ko ring maging model. At alam kong ang eskwelahan na to ang makakatulong sa akin. Sabi nga nung iba, kung walang Viston sa resume mo, bakit ka pa mag-a-apply? Totoo naman, mas malaki ang chance ng mga nagagaling sa Viston ang matatanggap sa trabaho. I am planning to take fine arts in college. Okay din yon. Dahil simula high school hanggang college, dito ay may dalawa kayong extra subject na all about modeling and acting. So alam mo na ngayon why they produce the country's finest actors and actresses. Dumaan muna ako sa restroom dahil naiihi ako. I look at myself in the mirror and smiled. This will be a great day. Naisipan ko munang pumasok sa gymnasium para makita sana mga gymnastic equipments nila. Papasok na sana ako nang may bumaga sa aking mga babae. Nagsilaglagan sa lapag ang mga gamit ko at maski ako ay natumba. I look at them, hoping that they will be apologized for bumping me or let's say, for pushing me, pero sa halip ay nagtawanan pa sila. Miss, huwag kang paharang-harang dito, sabi ng isang babaeng may mahaba at itim na buhok. Tara na girls, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa mga basura, sabi ng short hair na babae. Lahat sila ay nagtawanan pa ulit before they turned their backs on me. And they even sashayed. For heaven's sake, akala mo naman ang gaganda nila. Naku, kung hindi lang ako bago dito ay pagsasabunutan ko yung mga yon. Nakakaya lang din kasi kay Papa, kaya ayokong gumawa ng gulo. Tatayo na sana ako,
nung matumba akong muli. Wala kasi akong buwelo. Need a hand? Napatingin ako sa kamay na nasa harapan ko at dumahak ko ang tingin ko sa lalaking nag-alok nun. Maputi, chinito. Matangkad din siya pero ang baduy niyang pumorma. Idagdag mo pa ang malahari pattern niyang salamin. Kumapit ako sa kamay niya para makatayo. Nagulat ako nung yumuko siya at pinagpupulot ang mga gamit ko na nasa lapag. Nung mapulot niya lahat yon, ay inabot niya sa akin yon at ngumiti. You better be careful. Ganyan talaga sila Natalia and her friends, sabi nito sa akin. Salamat, sabi ko bago ngumiti sa kanya. No problem. So, bago ka dito? Di pa kasi kita nakikita before. He started. Sabi ng pagsasalita niya at pag-i-English niya, parang lumaki talaga siya sa ibang bansa. Pero okay naman yung pagtatagalog niya. And his English accent is making him more cooler. Transferee ako. Anak ako ni Professor Torres. I am Mia by the way, sabi ko at inilad ang kamay ko for him to shake. Mia what? He asked, maybe asking for my surname. Here we are again with my super cute name. Amelia Celine Torres. Pero kapag tinawag mo akong Amelia, bad ka na sa akin, sabi ko. Tumawa siya kaya napangiti ako. He's so old-fashioned pero alam kong mabait siya. Tinanggap niya ang kamay ko finally. Nice meeting you, Mia. I'm Dylan Casper Pendleton, sabi niya. Pendleton? Yung nakasakay sa sasakyan kanina? Wow, ang cool mo. Marunong ka na mag-drive? Tanong ko. Kailangan matuto, sabi niya bago humawak sa batok niya. Oh, rich kid ka nga pala. Ang mga tao dito, what do I expect? Pero ano bang dapat itawag ko sa'yo? Tanong ko sa kanya. Well, ang nakakarami dito ang tawag sa akin ay nerd at baduy pero yung mga bilang na kaibigan ko, dahilan ang tawag sa akin, sagot niya. Kumamot ako ng ulo. Mukhang nakakaranas ng matinding bullying ang isang to. Ay, wag na yon. Casper. Casper na lang itatawag ko sa'yo para unique, sabi ko. Ikaw ang bahala, sagot niya. Friends na tayo sabi ko. Oo naman. He answered and smiled at me. Dylan, napatingin ako sa isang babae na tumatakbo sa direksyon namin. Oh, bakit Keisha? Tanong ni Casper nung makalapit ito sa amin. Yung report ko na nandun sa table mo, sabi nito. Okay, salamat. By the way, Keisha, this is Mia. Transfer siya dito. Mia, this is Keisha. Siya ang Vice President ng Student Government dito. Pag-introduce sa aming dalawa ni Casper. Hi, Mia. I hope we get along. Nakangiting sabi sa akin ni Keisha. Yes, we will, I answered while shaking her hand. The day I met Casper and Keisha, whom I never thought will be an important part of my life. Flashback. Mia! Napalingon ako sa tumatawag sa akin at napangiti ako na makitang si Keisha ito. Mabilis na lumipas ang 2 buwan ko dito sa university. Hindi ako masyadong mahirapang nag-adjust dahil kay Keisha at Casper. Although, para akong hangin sa ibang tao dahil nga isa akong transferee at hamak na scholar lamang. Kaya walang may gustong makipagkaibigan sa akin. Namulat din ako sa kung anong klase bang estudyante ang meron ng paaralang to. Lahat sila mayayaman. Pero ugaling squatter naman. Mahilig silang mambuli at maggrupo-grupo kung kaya madaming outcast. Isa na ako doon. Mas lalo ang kinakainis ko ay ang pambubuli nila kay Keisha at Casper. Na dapat nilang nire-respeto dahil President at Vice President ang mga ito sa SSG. Gusto ko man silang ipagtanggol ay wala akong magagawa. Gaya nga ng sabi nilang dalawa, pabayaan ko na lang. Dahil sanay na din naman sila at baka pag sumali ako, ay madamay pa ako. Sabi nga ni Casper, they are the type of people who can make you feel like you're living in the hell, even though you're still alive and breathing.
Sobrang natakot ako doon, lalo na sa mga babaeng miyembro ng cheerleading squad. Aminin ko na naiinggit ako dahil pangarap kong makasali sa cheerleading squad. At isa pa, parang ang saya-saya pag magkakasama sila. Hindi naman sa sinasabi kong ayaw kong kasama si Casper at Keisha, pero madalas din kasi, nawala sila sa tabi ko dahil sa mga obligasyon nila dito sa Vestun. Nakahanap ka na ba ng club na sasalihan mo? Tanong sa akin ni Keisha. Pasok na ako sa gymnastic at ngayon, nagbabakasakali naman ako na makapasok sa cheerleading squad. Ang balita ko kasi, pinaprioridad sa modeling ang mga basketball players at cheer dancers. Totoo ba yon? Tanong ko. Huminga naman ng malalim si Keisha at sumimangot. Hindi lang totoo. Totoong totoo. Pansinin mo yung mga kasali doon. Bukod sa talented sila, ay ang gugwapo at ang gaganda pa nila. Nung una nga kitang nakita, alam ko na baka i-recruit ka ng cheer dancers. Dahil napakaganda mo, saan niya? Naginit naman ang pisngi ko sa compliment niya. Pero nagbago siguro ang isip nila. Nung makita nilang madalas mo kaming kasama ni Casper. They hate us. At kung makakapasok ka naman sa kanila, marami kang dapat baguhin at malamang isa na doon ang set na kaibigan mo. Maaring palayuan ka nila sa amin. Naikuyom ko ang kamao ko sa inis. Grabe naman. Bakit naman ganoon? Nagbabayad din naman kayo dito. Bakit hindi niyo pa ireklamo? Tanong ko. Hindi ganoon kadali, Mia. Malalakit mayayamang pamilya ang kinabibilangan ng mga estudyante dito. Ay ako may makalitan sa negosyo ang magulang ko nang dahil lang sa pakikipag-away ko sa isa sa mga anak ng business partners nila. I hope you understand, sabi niya. Hinawakan ko naman siya sa balikat, trying to comfort her. Pasensya na, at wala akong magawa for you, sabi ko. She smiled at me. Wala yon? So ano? Maaga akong uwi ngayon at nakapag-excuse na ako. May klase pa ba? Gusto mo bang ihatid na kita sa inyo? Tanong niya. Umiling ako at ngumiti. Wala na akong klase. Pero bala kong mag-practice ng gymnastic para sa darating na competition. Sagot ko. Si Papa kasi hanggang 3 PM ang klase ngayon. At ako naman ay 5 PM pa dapat. Kaso wala yung teacher namin sa last subject. Dahil wala akong sasakyan ay nagko-commute ako. Pero madalas ay hinahatid ako ni Keisha. O kaya ay ni Casper. Napangiti naman ako nang maalala ko si Casper. Okay ka lang ba, Mia? Ba't gumingiti kang mag-isa? Tanong ni Keisha. Wala. Sige na. Umuwi ka na at baka malate ka sa lakad mo. See you tomorrow. Sagot ko. Okay. Ingat ka din. Bye. Sabi nito, bago naglakad at kumaway sa akin. Napakaswerte ko. Dahil napakabait ni Keisha at kahit pa mayaman siya at hindi ko ka-level ang buhay, lumalakad na ako papuntang gymnasium. Napangiti ako nung makita kong walang tao dito ngayon. Madalas din kasing nagpa-practice dito ang basketball team at cheer dancers. Nagpunta na agad ako sa changing room at nagpalit ng damit. Nag-stretching muna ako bago ako nagsimula sa pagtalon sa may trampoline at magsimula ng magsabit-sabit na may exhibition. Nasa bandang gitna na ako nang makarinig ako ng tawanan. Hindi sinasadyang mapaliwan ako, kaya nagkamali ako ng bagsak sa foam. Ouch! Sabi ko, at hinawakan ang pakong na-sprained. Narinig kong may mga yapak na papalapit sa akin. Hindi ko na pinansin dahil sobrang sakit ng pako. Bakit ba kasi tumingin pa ako sa kanila? Hey there, Amelia! Narinig kong tawag sa akin ni Det. Kumunot ang noo ko dahil sa tinawag niya sa akin. Tinignan ko silang tatlo ng masama. Si Natalia, Det, at Carrie. Si Natalia ang leader ng cheerleading squad at miyembro rin nun yung dalawa niyang pagkasama. What do you need from me? Diretso kong tanong sa kanila. Why? Bawal ba kami dito? Marting tanong ni Carrie na may kaing-kaing pang lollipop. Naparol eyes na lang ako. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa. Natalia started. Hey Mia, we need you. Tinignan ko naman siya ng diretsyo.
I heard gusto mong sumali sa cheerleading. I would just like to inform you that I am more than willing to accept you in one condition. Kumunot ang noo ko. Matutuwa na sana ako na makakasali na ako sa cheerleading squad. Pero may kondisyon pa pala. Ano naman yon? Tanong ko. Nagtawanan silang tatlo. Nagtataka din ako kung sino namang nagsabi na gusto kong sumali sa squad nila. I'll tell you, kapag determinado ka na talagang sumali sa amin, ayaw mo bang makasali sa special modeling class namin? Alam mo din ba, na kaming nasa special class na yon ay pinaparampa na at napipicture na sa mga magazine. Sabi ni Natalia, kaya nanlaki naman ang mata ko. Seriously? Bata pa lang ako gusto ko nang ma-feature sa isang magazine. At dream come true ko ang maging magazine cover. I'm sure you'd like that. So I'll see you around, sabi ni Natalia at tumalikod na sila. I badly wanted to join them. Nagbabakasakali din ako na mag-ibang ugali nila once nakasali na ako sa grupo nila. Pero ano ba yung condition? Mga ilang minuto pa akong nakaupo sa foam dahil hindi din ako nakatayo sa sakit ng paa ko. Nakita kong nagdidilim na kaya kahit masakit ang paa ko, ay nagpilit na akong tumayo. Pero pagtayo ko ay bigla akong bumagsak. Napangiwi ako sa sakit. Parang may iyak ako. Nasaan ba si Papa? Nagulat ako nang may dalawang pares ng black shoes ang huminto sa harapan ko. Napatingala ako at kasabay noon ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Sa harapan ko ay nakatayo at nakangiti ng malawak si Casper. Si Casper na kahit nerdy at baduy ay ultimate crush ko. Sa past 2 months naming magkakilala ay tuluyan niya nang niyanig ang pader ng puso ko. Napakabait at gentleman niya. Hindi man siya sabay sa uso manamit, pero yung mga ngiti niya sobrang nakakalusaw. Tapos kapag nagsasalita pa siya, kaya-kaya kanyang i-comfort at patawanin. Casper, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Napakamot siya ng ulo dahil medyo may pagkamahiyain kasi si Casper. Ano kasi? Dinala ko ng pa ako dito dahil may damsel in distress akong dapat tulungan. Sagot niya. Napatawa naman ako pero kinikilig talaga ako. Nagulat ako nung yumuko siya. Binalutan niya ng puting tela ang pa ko. Habang ginagawa niya yon, ay pinagmamasdan ko ang mukha niya. Grabe, ang tangos pala ng ilong niya. Ano kaya itsura niya kapag nakaayos ang buhok at nakaporma? Hindi ko ma-imagine dahil baka magwalang buong sistema ko. Ayan. Huwag ka munang maglakad masyado kasi lalong hindi gagaling yan. Sabi niya. Tumango naman ako. I tried to stand up pero mas nagulat ako nang buhatin niya ako. Yung buhat na pang bridal style. Casper, tawag ko sa kanya. Hindi mo kasi kayang maglakad, mag-isa. Kaya bubuhatin na lang kita. Isa pa, wala na halos estudyante dito. Sagot niya sa akin. Habang karga niya ako, isa lang ang hinihiling ko. Sana hindi niya marinig ang malakas na pagkabog ng puso ko. Dumaan muna kami sa locker room para kunin ang gamit ko. Buhat-buhat niya pa din ako hanggang parking lot. Ibinaba niya lang ako nung maisakay niya na ako sa kotse niya. Medyo malungkot pa nga ako dahil nag-enjoy akong amuyin siya. Ang bango-bango ng isang Dylan Casper Pendleton. Nakangiti ako nang mapatingin ako sa labas. Hindi ko alam kung mamamalik mata ko. Pero parang nakita ko si Keisha na nakatingin pero paglingon ko, wala naman. Pagod na siguro ako. Kanina pa umalis yung isang yon. Nagkukwentuhan lang kaming dalawa ni Casper buong biyahe. At yung mga moment na ganito ang pinakagusto ko. Dahil I get to know Casper at nasusolo ko pa siya. Casper, if you don't mind me asking, nagkagusto ka na ba sa isang babae? Tanong ko. Bahala na. Kinalimutan ko muna ang pagiging dalagang Pilipina ko. Mabilis na nag-iwas ng tingin sa akin si Casper, kaya medyo nalungkot ako. May nagugustuhan siya at ayaw niyang pag-usapan namin yon. Ayos lang naman kung ayaw mong pag-usapan. Nandito na pala tayo sa bahay. Bababa na ako. Sabi ko, dahil bigla akong kinain ng hiya. Wait lang, Mia.
Napahinto ako sa pagbukas ng kotse at tumingin sa kanya. Hindi pa ako magkakagusto kahit kanino. Sagot niya kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Ngayon pa lang, dagdag niya. Alam mo yung pakiramdam na binigyan ka ng 1,000,000 tapos biglang binawi at sinabing, joke-joke lang. Ah, ganun ba? I fake a laugh. I felt a stabbing pain in my heart. Oh, Mia, crush mo pa lang siya niyan. Sa lagay na yan ha? Sana makilala ko din siya. Ngumiti lang si Casper. Hindi na ako nagulat nang bumaba siya at umikot para pagbuksan ako ng pinto. Inalalayan niya akong magkalakad hanggang main door. Sayang, umasa pa naman ako na bubuhatin niya ako. Ang asyumera ko talaga, no? Nagulat ako nang bumukas ang main door at bumungad si Papa sa amin. Hala, maaga nga pa lang tapos ng klase niya ngayon. Good evening po, Professor Torres. Hinatid ko lang po si Mia dahil gabi na at baka nagka-sprain siya. Batit paliwanag ni Casper. Bumaling si Papa sa kanya at kinakabahan ako dahil baka anong isipin niya at pagalitan niya si Casper. Okay lang iho, ano ka ba? Feel free na laging atid at sunduin si Mia. I'm sure my daughter would like that. Di ba Mia? Birong sabi ni Papa. Gusto kong lumubog sa kinatatayan ko. Sana pala nagalit na lang siya kasi inaasar niya kami. Bahagyang tumawa si Casper at napahawak sa batok niya. Ganoon po ba? Sige po, wala pong problema. Mauna na po ako, Prof. Good night na din po, paalam ni Casper. Good night Mia, baling niya sa akin. Good night. Sagot ko kaya ngumiti ito sa akin bago naglakad pabalik sa kotse niya. Ingat Dylan, sigaw ni Papa. Nag-wave pa si Casper sa amin bago tuluyang umalis. Hinampas ko naman agad si Papa as soon as makaalis yung kotse ni Casper. Papa naman, sit ako dito pero tumawa lang siya. Bakit? Nagmamaang-maangan niyang tanong. Nakakainis ka. Ang pang-asar mo. Gusto ko si Dylan. Sa tagal kong nagtuturo sa eskwelahan na yon, siya lang ang natatanging bata na nagustuhan ko ang pag-uugali. Napakabait at napakagalang. Idagdag mo pa na napakatalino at mayaman. Siya na bang boyfriend mo? Nanlaki ang mata ko sa tanong niya. Di ba ang mga tatay strict at ayaw magka-boyfriend ng anak nila? Bakit yung akin ang supportive? Papa, hindi. Sagot ko. Ginitian niya lang ako ng nakakaloka bago ako inakbayan para maalalayan makapasok sa bahay. Hindi habang buhay nasa mundo ako. Kung darating ang panahon na mawawala ako, ay mapapanatag ako kung si Dylan ang kasama mo. Sabi niya. Sasagot sana ako kaso, isinarado na niya ang pintuan sa likod ko. Halika na sa dining. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Napangiti naman ako at nagpaakay na sa loob ng bahay. Flashback, Amelia's Points of View. Nagmamadali akong magpunta sa locker ko at nakita kong nakasunod sa akin si Kisha. Nung marating namin ang locker ko, ay halos mapunit ang bibig ko sa sobrang lawak ng ngiti ko. Another dozen of red roses? Mabilis kong kinuha ang sulat na naka-attach dito. Nakita kong tumabi sa akin si Kisha. Nakangiti din siya at mukhang excited na malaman kung anong nakasulat doon. Do I love you? My God, if your love were a grain of sand, mine would be a universe of beaches. William Goldman, The Princess Bride. Another quote, sabi ni Kisha sa akin. Grabe yung ngiti mo pero quote lang naman pala ang laman. Hindi naman nagpapakilala yung secret admirer mo. Dagdag niya pa. Kisha, ano ka ba? It's enough for me. At saka may hint naman ako kung sino ito. Sabi ko, my heart is pounding. Kilig na kilig talaga ako sa araw-araw. Kasi sa loob ng halos isang buwan, ay nakakakuha ako ng roses na may naka-attach na note sa locker ko. Naalala ko pa na sobrang tuwang-tuwa si Papa nung mag-uwi ako ng roses. Sabi niya nagdadalaga na daw ako. Sino naman? Tanong niya. Don't tell me. Hindi ko na siya pinatapos at sinunod-sunod ko ang pagtango habang nakangiti. Feeling ko talaga si Casper to. Hindi ko alam pero ang lakas ng vibes ko. I said confidently. Hindi kami masyadong nagkikita at nagkakasama ni Casper. Dahil sobrang busy niya sa SSG
At katatapos lang ng competition ko sa gymnastic, kung saan nanalo ako. Pero kahit ganon, kahit saglit lang kami nagkikita ni Casper, may spark sa tuwing nagtatama ang tingin namin. Madalas pa nga kaming sabay mapangiti. Paano mo naman nasabing si Dylan? We all know him. Torpe siya. At anong assurance mo na may gusto siya sa'yo? Tanong ni Keisha. Yun nga eh, torpe siya. Kaya sa ganitong paraan niya ako nililigawan. Isipin mo pang matalino yung mga quotes. At saka, nararamdaman ko, Casper likes me. Just like how I like him. Sagot ko't inamoy ko pa ang roses. Bahala ka, Mia. I just don't want you to get hurt at maapektuhan ang friendship nating tatlo. Lalo na kayong dalawa sa oras na mag-pop out yung balon of idea mo. Na si Dylan yung secret admirer mo. Ang nega mo? Dapat sinusuportahan mo ako kasi best friend mo ako. Tapos best friend mo pa si Casper. So bagay na magkatuluyan kami. Isa pa, boto sa kanya si Papa. Sabi ko, Mia, may sasabihin pa siguro si Keisha. Kaso nahinto kami dahil papalapit sa direksyon namin si Casper. Hindi ko naman mapigilang mapangiti. Ang lakas-lakas ng tibok ng puso ko. Casper Addict, level 1000. Dylan? Sabay naming tawag sa kanya ni Keisha. Hi, bati niya. Ngumiti siya sa amin. Kahit na nerdy siya para sa akin, napakagwapo naman niya. Bakit ka nandito? Tapos na ba yung ginagawa mo sa SSG? Tanong ni Keisha. Tumango naman si Casper. Kaya ako nandito, ano kasi? Nagkamot siya sa batok niya. Kaya lalong nagwala ang internal organs ko. Dahil sa ang cute niya. Ano kasi, Mia, pwede ba kitang maimbitahan sa bahay na magmerienda? Gusto ko din kasing makilala ni Mami. Kung okay lang. Nahihiyang pagyaya sa akin ni Casper. Pero may klase pa tayo, di ba? Tanong ni Keisha. Wala na. May urgent meeting ang mga teachers kaya cancel na ang afternoon class. Sagot agad ni Casper. Ganun ba? Sabi ni Keisha. Yes, makakapaglaro ako ng games. Mia? Tawag sa akin ni Casper. Kaya para akong sinampal dahil nakatitig lang ako sa kanya. Sure. Gusto ko ding makilala si Mami mo. Magpapalit lang ako. Sabi ko, nakapang gymnastic attire pa kasi ako. Sige, hintayin na lang kita sa parking lot. Sabi ni Casper bago naglakad. Nung mawala siya sa paningin ko, ay impit na mapatili ako. Marahan ko ring hinampas si Keisha dahil sa sobrang kilig. Ay grabe kung kiligin, sabi niya sa akin. Sige na, uuwi na ako. Kanina pa naghihintay yung driver sa akin. Niyakap ko siya. Sobrang thankful ko na dumating kayo sa buhay ko ni Casper. If things go well, my best friend na ako which is you. And I have Casper as a partner. Sabi ko at bumitaw na. If things go well, Mia. If, sabi ni Keisha. Grabe siya. Ayaw mo ba akong sumaya? Tanong ko. Inipit niya sa tenga ko ang buhok ko. Of course not. All I want for you is to be happy. Siyempre, best friend kita. Sige na. Enjoy kayo. Bye. Sabi niya bago tumakbo at iwan ako. Napangiti naman ako at nagpunta na sa changing room. Ilang beses kong in-straight yung suot ko kahit hindi naman ito lukot. Na-excite ako na kinakabahan. Baka mamaya katulad pa nung mother ni Go Junpyo, ang mami ni Casper. I shook my head with that thought. Napangiti ako nung makita kong nasa labas ng sasakyan si Casper at hinihintay ako. Pinagbuksan niya ako ng pinto, which made my heart tumbling to the moon and back. Joke lang. Nakakakilig kaya kapag gentleman ang isang lalaki. Sumakay na siya at nag-drive. Tahimik lang kami at tanging tugtog lang sa cellphone niya ang pinakikinggan namin. Natutuwa akong malaman na gusto niya pala si Ed Sheeran at ang bandang 5SOS. Dahil mostly, yun ang mga laman ng playlist niya. We're here, sabi niya, kaya napatingin ako sa labas. Nakita kong papasok kami sa isang marangyang gate at nang makapasok na itumambad sa akin ang mansion ng mga Pendleton. Hindi lang sila mayaman, mayamang mayaman.
May bahay din kami ni Papa, ang Cassandra. My father named it after my dead mother. Sakto kasing na fully paid ni Papa. At namatay naman si Mama. Hindi ganoong kalaki ang Cassandra. Pero may maganda ito at mala ancestral house ang datingan. Mia, napalingon ako sa pagtawag ni Casper sa akin. Ha? Tanong ko. Sabi ko, okay lang ba? Ayaw mo bang tumuloy? Sasabihin ko na lang kila Mami na masamang pakiramdam mo. No, okay lang ako. Ano ba? Tara na't baka naghihintay na ang mami mo. Sabi ko. Bumaba na siya at umikot para pagbuksan ako ng pintuan. Nakita kong madaming kasambahay at mga tauhan ang naghihintay sa amin. Nakalinya silang lahat. Oh, anong sabi ko sa inyo? Di ba ayoko nang nagbabow down kayo? Sabi ni Casper. Napangiti ako dahil mabait talaga siya, kahit sa mga tagapagsilbi nila. Yang master, siya na ba si Miss Amelia? Tanong nung lalaki nakasuit. Napangiwi naman ako sa tawag niya sa akin. Why do I hate my name so much? Butler Veron, Mia na lang. Hindi siya komportable with Amelia. Sabi ni Casper dito, bago bumaling sa akin. Mia, siya si Butler Veron. He's like my second dad. 2 years old pa lang ako nung magsimula siyang magtrabaho sa amin. Ginitaan ko si Butler Veron. Nice meeting you po, sabi ko. Totoo ang kwento sa akin ng maganda ka talaga. Butler Veron, hindi ko naman maiwasan na pamulahan ng mukha. Tara na po sa loob. Naghihintay na si Madam at Sir. Nakita kong pinagtitinginan ako ng mga katulong. Ang iba sa kanila ay nakangiti. Yung iba ay nag-iwas ng tingin sa akin. Yung iba naman, pinukulan ako ng masasamang titig. Halos kasing edad lang namin sila. Kaya hindi na ako magtataka kung may mga lihim silang pagkakrush kay Casper. He's too nice. Mas namangha ko nang makapasok ako sa loob. Para ako nasa loob ng isang 5-star hotel. Ang gaganda ng mga muebles. At ang chandelier ay nagsusumigaw na milyones ang halaga niya. Dahil sa ganda nito. Iho, napatingin ako sa 2 tao na nakatayo sa may sala nila. Sa unang tingin pa lang sa kanila, ay alam kong sila ang mga magulang ni Casper. Mami? Daddy? Sabi ni Casper at lumapit para humalik sa mami niya. Nag-appear naman sila ng daddy niya. Halatang close sila. Tumingin sa akin ang magulang ni Casper at nginitian ako. Lumapit ulit sa akin si Casper. Mami, Daddy? Si Mia nga po pala. Pagpapakilala niya sa akin. At yung nililigawan mo? Nice choice, anak. Manang-mana ka talaga sa akin. Pang-aasar ng daddy niya. Naramdaman ko na parang nanigas si Casper. Siguro akala niya hindi ko pa alam na sa kanya nanggagaling ang bulaklak at mga quotes. Mia, si Daddy Dawson at Mami Rose. Pagpapakilala niya sa akin, lumapit sa akin ang daddy niya at nakipag-shake hands. You're like her mom. Sa unang tingin pa lang, kumikislap ka. Call me dad or daddy since magiging ka-family ka na namin. What's your full name? Tanong ng daddy niya. Pakiramdam ko nag-akyatan lahat ng dugo sa mukha ko. Help me God. Kinikilig ako. Family agad. Amelia Silin Torres po. Sabi ko. Wala na akong pakikong corny ang name ko. Basta natutuwa ako sa warm welcome ng daddy niya. Torres? May kilala ka bang Fernando Torres? He asked. Papa ko po. Mabilis kong sagot. No wonder kung bakit gusto agad kita. Your dad and I are best friends since high school. Siya ang laging magsasalba sa akin sa tuwing babagsak ako. I can never ask for more. Dahil napakabuti niyang kaibigan. Sayang nga lang at masyado na kaming busy. Kaya hindi na kami nagkikita. Ikamusta mo ako sa kanya ha? Sabi niya. Tumango ako at ngumiti. Nabaling atensyon ko sa babaeng nakatitig sa akin ngayon. Pinilit kong ngumiti kahit ang totoo ay nakaka-intimidate ang mami niya. Nagulat ako nang lumapit siya. Pwede ko ba siyang mahiram? May pag-uusapan lang kami. Prangkang sabi ng mami niya. Nagsimula naman akong kabahan. Rose, don't be too hard on that girl. Binata ng anak mo. I know, Dawson. If you will just excuse us.
Follow me. Baling nito sa akin, kaya kahit kinakabahan ako, ay sumunod pa din ako. Nag-thumbs up pa ako kay Casper na mukhang kinakabahan ngayon. Ito na nga bang sinasabi ko? Kakain na yata ako ng buhay ng future mother-in-law ko. Wow! Nagawa ko pang mangarap ng mataas at this time. Focus, Mia. Focus. Kaya mo yan. Kaya mo siya kahit pa nakakatakot siya. Tulad ng stepmom ni Cinderella. Sumunod lang ako sa mami ni Casper. Magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi ako kinakabahan, di ba? Kinakabahan talaga ako. Mamaya may pagka-lady tremaine pala siya. Buti pa si Daddy Dawson. Hanip. Saan kaya ako kumuha ng lakas ng loob? Na makidaddy, haha. Mia, right? Napatingin ako kay Tita Rose nang tawagin niya ako. Opo. Kinakabahan kong sagot. Hindi mo isiping mami niya si Casper. Kasi parehas sila ni Daddy Dawson na parang young looking at pwedeng pumasang kapatid ni Casper. Ngumiti siya. Halatang ramdam niya ang kaba ko. Natatakot ka ba sa akin? Diretso niyang tanong. OMG, straightforward siyang tao. Kaloka, mas trumipli ang kaba ko. Pero kahit kinakabahan ako, umiling ako tipid ng umiti. Nagulat ako nang tumawa siya. Natatakot ka sa akin, aren't you? Huwag ka nang magsinungaling. Halatang halata sa mukha mo. Namumutla ka na oh. Sabi niya at tumawa ng mahina. Pasensya na po. First time ko po kasi. Sagot ko. Talaga? Hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tanong niya habang naglalagay ng baking sheet sa baking pan na inilabas niya kanina. Wala pa po. Sagot ko. Wow! If ever it will also be Casper's first romantic relationships. Sabi niya. Namula ako. Ibig sabihin first girlfriend, boyfriend kami ng isa't isa? Namangha lang ako. Kasi yung ate ni Casper ang dami ng nagiging boyfriend. May ate po si Casper? Gulat kong tanong. Hindi naman kasi nagkukwento si Casper. Well, hindi naman kasi kami madalas magkasama. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Sa bagay, naiinis siya sa ate niya, Rafaela niya. Pero Rafi ang tawag namin sa kanya. Matanda na 5 taon sa kanya yon. Nag-aaral yun sa pagiging doktor. Close sila na Casper pero bully kasi masyado si Rafi. Kaya madalas mainis sa kanya yung bunso ko. Tita Rose explained. Ganon po ba? Wala kasi akong masabi. But, let's be serious, Mia. Mabait akong tao. I can be the nicest mother. Pero was na nasaktan mo si Casper, hindi mo ikatutuwa ang kakayahan ko. My son is still innocent. Mabait siyang bata. He never gave me a headache or any trouble, sabi niya. Napalunok ako. Ramdam na ramdam kong seryoso siya. So I asked you since alam kong gusto niyo ang isa't isa. Please, take care of him. Huwag na huwag mo siyang sasaktan, Mia. Sabi pa niya. Mabilis naman akong tumango. I won't hurt Casper. Sagot ko na lang. Ngumiti siya sa akin. Can I help you po? Tanong ko kasi nakita kong gumagawa siya ng cookie dough. Marunong ka? I mean, mag-bake? Namamangha niyang tanong. Yes po, yung mami ko kasi nung bata pa ako. Pastry chef siya kaya medyo natuto ako. Masaya kong sabi. Naalala kong madalas tong bonding namin ni mama. Yung mag-bake. Magaling ako mag-bake pero mga ulam na, wala na kasing asahan sa akin. Baka mamatay ka sa sakit sa kidney, sa alat or magka-cancer ka dahil laging sunog. Wow, pinabibilib mo ako, Mia. Alam mo bang may favorite si Casper na binibake ko? Marunong ka ba nung carrot cake? Marunong na marunong po, tita. Sagot ko, excited ako mag-bake. It's Mommy Rose. Naku, matutuwa si Rafi kapag nakita ka at nakilala ka. Pero mas matutuwa si Casper kung ikaw mismo ang gagawa ng carrot cake niya. She suggested and then she handed me some ingredients. Napangiti naman ako. Thank you po, Mami, sabi ko. Ngumiti siya. Nagdiretso ako sa sink para maghugas ng kamay. Halos lagpas 1 oras din kami ni Mami sa kusina bago tumunog ang oven na senyales na luto na ang cake ko. Si Mami Rose naman,
Kanina pagawa ang chocolate cookies na sobrang sarap. Nakaka-addict kaya? Pinalamig muna namin yung cake at nagkwentuhan lang. Akala ko talaga masungit si Mami, pero nakakatuwa na parang mag-best friend lang kami kung mag-usap. O siya, okay na tong cake na to. Dalhin mo na kay Casper. Sabi niya at inabot sa akin yung plato na may cake at 2 tinidor. Baka kasi sabihin ng bunso ko, sinosolo kita. Magpapatid dala ako ng inumin sa inyo. Sige po, sabi ko at tumalikod na. Tinanong ko sa isa sa mga katulong kung nasaan si Casper. Nung malaman kong nasa may kwarto na siya at kung nasaan yun ay hindi na ako nagsayang ng oras. Kinikilig ako habang papalapit doon. Inayos ko pa ang buhok ko bago kumatok pero walang sumasagot. Kaya naglakas loob na akong pihitin ang doorknob. Pagpasok ko sa loob ay pure light blue ang kulay ng kwarto niya. Ang daming awards at mga plake. Wow! Tanging nasabi ko, ang talino talaga ni Casper. Nakita ko din yung sandamakmak na libro sa bookshelf niya. Teka, nasaan ba si Casper? Napatingin ako sa bintana dahil bukas yun. Naglakad ako at napangiti ako nang makitang nasa labas muna si Casper. Nakaupo siya sa may bubong. Maingat akong lumabas ng bintana. Hindi niya ako napansin kasi parang ang lalim ng iniisip niya. Nandito ka lang pala. Sabi ko kaya napatingin siya sa akin. I sat down beside him. 7 p.m. na kaya madilim na. Mia? Tawag niya sa akin. Ngumiti naman ako. Inabot ko sa kanya ang plato na may cake. I bake it for you. Favorite mo daw yan, sabi ni Mami Rose. Bilis, tikman mo na. Nakangiti kong sabi. Kinuha niya yung tinidor. Salamat. Sabi niya at sumubo ng isang carrot cake. Ako naman ay nakatitig lang sa kanya na parang si Gordon Ramsay ang maghatol ng ginawa ko. Ang sarap nito, Mia. Best carrot cake in the world. Malapad naman akong ngumiti dahil sa pagpuri niya sa binake ko. Thank you, sabi ko. Pero bakit nandito ka? Favorite spot ko to eh. Mahilig kasi akong mag-stargazing. Sabi niya. Patuloy pa din niyang kinakain yung ginawa ko. Napatingala ako at doon ko lang napansin na napakadaming bituin ngayong gabi at lahat sila ay nag-i-spark ng sobrang ganda. Ganito ba pag in love? Habang kumakain si Casper, ay tinuturo niya sa akin yung mga constellation at ibang-ibang stars. Alam na alam mo talagang matalino siyang tao kasi base pa lang sa pagsasalita niya sa pag-i-explain niya, maintindihan mo na agad. Ako nga na walang hilig sa science ay sobrang na-amaze sa astronomy. Hindi ko alam pero ramdam ko din na medyo uncomfortable sa Casper. Yung parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Spill it, sabi ko. Tumingin siya sa akin na kinakabahan. Ngumiti lang ako sa kanya. Aha? Kinakabahan niyang tanong. Sabihin mo na, Casper. Nararamdaman kong may gusto kang sabihin, sabi ko. Napahawak siya sa batok niya at inayos yung salamin niya. Kinakabahan at nahihiya siguro talaga siya kasi ilang minuto nang nakakalipas, hindi pa rin siya umiimik. Tumikhim ako. Nailang siyang tumingin sa akin. Ano ba tayo, Casper? Prank ako ng tanong dahil baka abutin ako ng 82 years old. Hindi pa rin siya nagko-confess. Mia, ano kasi? Nahihiya niyang pagsisimula. Yung mga flowers at letters. Galing sa'yo yon? Pagtatapos ko sa sasabihin niya, gulat siyang napatingin sa akin. Natawa naman ako. Ang cute ni Casper. Akala mo siguro hindi ko alam na ikaw ang nagpapadala nun, no? You are secretly courting me. Sorry, hindi ko nasabi agad. Nahihiya kasi ako eh, at natatakot na baka i-reject mo ako. Sabi niya, bakit naman? Hindi mangyayari yun, no? Salamat, Mia. Sabi niya at huminga siya ng malalim. Mia, since alam mo na nililigawan kita, can I ask you to be my girlfriend? Kumabog ang dibdib ko, parang automatic na may nabuild na circus sa loob ng puso ko. Pero kahit kinakabahan, isa lang ang alam ko. Gusto ko si Casper. Gustong gusto. Gusto kong maging girlfriend niya. Yes, Casper.
I am officially your girlfriend now, sabi ko. Napangiti siya. Siguro dahil sa sobrang saya, ay niyakap niya ako. Sorry, sobrang saya ko lang, sabi niya. Finally, Mia. Natawa ako sa sinabi niya. I held his hand. We entangled our fingers to one another. Ang saya, ang sarap sa feeling ng in love. Ngayon, girlfriend na ako ni Casper. Amelia's points of view. Mia, napalingon ako sa tumawag sa akin. Mabilis ko namang pinunasan ang luha ko na makita kong kumakaripas papalapit sa akin si Casper at Keisha. Tumayo ako at mabilis na lumapit kay Casper. Mabilis akong yumakap sa kanya at hindi ko na napigilang mapaiyak muli. Mia, he called me. Just hearing him call me, somehow gumagaan ang pakiramdam ko. Hush! Tana! Magiging okay din si Tito. Bumitiw siya sa pagkakayakap sa akin at tiningnan ako sa mata bago kumuha ng panyo at pinunasan ang mga luha ko. Paano kung hindi? Casper, natatakot ako. Ayokong mawala si Papa sa akin. Siya na lang meron ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko, napatuloy pa din ang pag-iyak. Bigla na lang bumagsak si Papa kaninang tanghali. Walang pasok ngayon. Dahil linggo kaya sa bahay, siya nawala ng malay. Sobrang namumutla siya. May sakit sa puso si Papa. Kaya grabe ang takot ko. Hindi ko na nga alam kung paano kami nakarating na ospital. Iyak ako ng iyak at hanggang ngayon, hindi pa lumalabas ang doktor. Para i-update ako sa lagay ni Papa. Ipagdasal na lang natin na maging okay si Tito. Kaya niya yan, Mia, sabi sa akin ni Keisha. She tried to force a smile para siguro kumalma ako. Han, sige na, magpahinga ka muna. Mukhang kanina ka pa umiiyak, sabi ni Casper habang inaalalayan akong umupo. I look at him at para bang kahit papaano ay napayapa ang puso ko dahil alam ko nasa tabi ko siya. 3 buwan na kami ni Casper. Masaya naman ang lahat. Masaya siyang tinanggap ni Papa at sobrang close sila. Ganon din ako sa pamilya niya. Kaya alam ko kahit ganon niya pinapalakas ang loob ko, alam kong apektado siya. Isinandal ni Casper ang ulo ko sa balikat niya. Umidlip ka muna. Ako munang bahala sa'yo, sabi ni Casper. Tumango ako. Pagod na pagod ako, physically and emotionally. Sana talaga maging okay si Papa. Bago ako pumikit at tuloy ang hilahin ng antok, nakita kong nakatitig sa akin si Keisha. Family of Mr. Fernando Torres? Automatikong napindilat ang mga mata ko nang marinig ko ang pangalan ni Papa. Kahit pakiramdam ko ay wala pa ako sa wisyo. Tumayo ako at lumapit sa doktor. Ako po. Anak niya po ako. Sabi ko. Tiningnan ako ng doktor na para bang sinusuri. Isn't there someone older than you that I could talk? Tanong ng doktor. Mabilis akong umiling. It's only her and her dad po. Si Keisha na ang sumagot para sa akin. Napabuntong hininga ang doktor. Okay, I know you can understand naman, pero I'll make this simple. May pumutok na ugot sa may ulo ng papa mo. Critical ang lagay niya kaya kailangan mo operahan agad. Aside from that, mas nakakapagpa-complicated pa sa sitwasyon ng daddy mo is yung heart ailment niya. We really need to do the surgery right away in order to save your dad. Pakiramdam ko, nagsink ang buong pagkatao ko. Nasa malalang kondisyon ng papa ko hanggang ngayon at kailangan maoperahan. Then, ano pang ginagawa mo? Hindi ba dapat operahan na siya? Hindi ko napigilang tumaas ang boses ko. Naramdaman kong paghigpit ang hawak sa akin ni Casper. It's not that easy. Malaking perang kakailanganin mo para maoperahan siya. Ibibigay ko yon, sagot ko agad sa doktor. Hindi ko alam kung saan ako nakuha ang gas na yon. Gusto ko lang ay gumaling na ang papa ko. Babayaran ko kayo. Operahan niyo na ang papa ko. Napabuntong hininga ang doktor. Okay. Pirmahan mo to, sabi niya, sabay abot sa akin ng papel. Alam ko naman kung para saan yon, kaya hindi na ako nagdalawang isip na pirmahan yon. Pagkabot ko pabalik ng papel sa doktor, ay tumalikod na ito at bumalik sa operating room. Pabagsak akong umupo sa upuan. Sana gumaling si Papa. Alam kong hindi birong halaga ang hiilingin ng kabayaran sa amin ng ospital na to.
Han, I can ask Dad for some help. Alam kong willing siyang tumulong dahil best friend niya si Tito. Casper said out of nowhere. Siguro ay nararamdaman niyang namumroblema ako kung saan ako kukuha ng malaking halaga. Tiningnan ko siya at pinilit kong ngumiti. Huwag na, Han. Okay ka lang? I will find a way. Papa ko siya. Sobra ng abala ng pamilya ko sa'yo. Kaya ko na to. Sabi ko, magsasalita pa sana siya, pero sumandal na lang ako sa kanya. Nakakahiya na. Hindi porket boyfriend ko siya at may kaya siya sa buhay, magte-take advantage ako sa kabaitan niya at ng pamilya niya. Alam ko, makakahanap ako ng solusyon para kay Papa. Mabilis na lumipas ang isang linggo, nasa ospital pa din kami at wala pa ding malay si Papa. Under observation siya dahil kahit na naoperahan na siya, ay nasa critical pa din ang buhay niya. Nakita kong nagre-ring ang cellphone ko, kaya mabilis kong dinampot ito. Napangiti ako na makitang si Casper ang tumatawag mula dito. Tinanong ko si Papa na naka-oxygen ngayon at maraming aparatong nakakabit sa katawan niya. Pa, sagutin ko lang po yung tawag. Balik agad ako, sabi ko bago lumabas ng kwarto niya at sinagot ang tawag ni Casper. Han? Bati ko. Kamusta si Tito? May improvement na ba? Nasa tono niyang labis na pag-aalala para sa papa ko. Stable naman na siya ngayong araw. Ikaw, kamusta ka? Kamusta ang school? Tanong ko. Isang linggo na din ako hindi pumapasok dahil wala ding magbabantay kay Papa. Okay lang dahil nakapag-excuse ako. Pero kapag tumagal pa ang pag-absent ko, sigurado hindi ako makakasali sa tournament ng gymnastic. Ayos lang dahil mas mahalaga si Papa sa akin. Okay naman. Ito, medyo busy ako dahil mag-i-school foundation na. Oo nga pala, ikinukuha kita ng copies mo ng mga lesson nyo para kahit papaano, pag pumasok ay hindi ka behind. Sabi niya sa akin. Napangiti ako. Napakaswerte ko kay Casper. Napakabait niyang tao. Wala na akong mahihiling pa dahil napakalaking biyaya niya bilang boyfriend sa akin. Thank you, Han. Huwag ka masyadong magpakapagod sa schoolwork. Nang hindi ka na pagsasabihang nerd, pagbibiro ko sa kanya, I heard him chuckled. Nerd pala ha? Boyfriend mo kaya ako? Okay, whatever nerd boyfriend. Tumawa kong sagot. I ain't just gonna be your nerd boyfriend. I am gonna be your nerd husband. He said in a serious voice. Hindi ko alam pero pinanlamigan ako for whatever reason. Tumawa na lang ako. Ha ha ha, okay, sabi mo eh. I continued to tease him. Hindi naman kasi pikunin si Casper, kaya trying hard ako minsang bisitin siya. I am serious, Amelia Celine. You'll never get away from me. Ano mang mangyari, I promise, sa akin ka pa din babagsak. Why so serious, Han? May problema ba? Tanong ko. Wala naman, feeling ko lang mawawala ka sa akin eh. Namimiss lang siguro kita. I miss you too, I said right away. Miss Torres, pinapatawag po kayo nung admin. Napalingin ako sa nagsalita. Nurse siya ni Papa. Sige, pupunta ako. Tapusin ko lang to. Pakitingnan si Papa, sabi ko. Tumango naman siya at pumasok na sa hospital room ni Papa. Anong meron? Tanong ni Casper. Wala, baka may update lang sa kalagayan ni Papa. No worries. Mag-lunch ka ha? Sabay na kayo ni Keisha. Lagi naman, di ba? Sagot nito. Saka siya tumawa. Ang sarap sa pakiramdam ng tawa niya. Sige na, punta na ako doon. I love you, Han. Yes, dan ako later bago umuwi. Bisitahin ko din si Tito. I love you. Ako nang nag-call ended. Dahil hanggat hindi ko ini-end ang call, hindi ako bababaan ni Casper ng tawag. Naglakad na ako papuntang opisina ng admin. Sa totoo lang, ay kinakabahan ako dahil hindi pa talaga ako nakakapagbigay ng kahit magkano para sa operasyon ni Papa. Pakiramdam ko'y kakausapin ako about doon. Nung ma-reach ko ang room ng admin office, ay kumatok ako ng 3 beses bago ko pinihit ang doorknob. Halos malaki mata ko nang makita ko kung sino ang nakaupo sa malaking swivel chair. Nakangiti siyang tumayo at lumapit sa akin. Kumusta, Mia?
Amelia's Points of View. I am feeling numb as I look at the gate of Biston University. Papasok na ako ngayon at pakiramdam ko, kinakain ako ng kaba ko. 3 araw nakalipas matapos niya akong kausapin. I used the 3 days to make the hardest decision in my life. Natigil ang pag-iisip ko nang mag-ring ang cellphone ko, and it breaks my heart nang makita ko ang name ni Casper sa called ID. I declined the call. Hindi ko alam kung ilang calls at texts na ang hindi ko pinansin sa nakalipas na 3 araw. Hindi ko siya kinakausap. Bakit pa? I am about to destroy him. Pinigilan ko ang pagpatak ng luha ko habang inaalala ko ang nangyari sa opisinang yon. Flashback. Kumusta Mia? Nakangiting niyang sabi sa akin. I felt so awkward lalo na sa way ng pagngiti niya sa akin. I don't remember na close tayo. Bakit ka nandito, Natalia? I asked her directly. Ngumisi siya at bumalik sa kinaupuan niyang swivel chair. I really don't think we can get along pero what can I do? Heis, I can't believe I'm following orders from someone. This is frustrating. I don't get what you are saying. Pwede ba? Diretsahin mo na lang ako? Fine. Naka-confine pala si Prof. Torres dito ngayon. And I heard that you are the hospital. Big time. Sabi nito. And why do you care? Tanong ko. Nairita na ako sa kanya. Wala akong time sa kartehan niya. Well, since you owe this hospital, it means that you also owe me. Because this hospital belongs to my family. And definitely, will be mine in the future. Sabi nito. Medyo literally drop. Sa kanila pala itong ospital na to. And I also heard na kailangan pang i-observe ang daddy mo. And baka operahan pa siya ulit pero paano mangyayari yon kung wala kang perang pambayad at hindi mo pa kami nababayaran? Dagdag niya, Natalia, babayaran ko kayo. Babayaran kita. Just give me time. Wala rin kasing titingin kay Papa. Sagot ko. Pinalamigan ako. I know, walang pupuntahang magandang pag-uusap namin. Who are you fooling? Wala kang pera. Wala kayong perang pambayad. And soon, you'll be one of those out of school youth. Now, tell me, paano mo kami babayaran? Patarin itong pagtatanong sa akin. Nat? Stop! Let me change the question. Anong mangyayari sa'yo? Kung ngayon mismo ipalabasin ko ang papa mo sa ospital na to, will he be able to survive? Otomatikong napaluhod ako at nagbagsakan ang mga luha ko dahil sa kaba at takot na bumalot sa akin. Sa isipin pa lang na mawawala ang papa ko sa akin, he's all I'm left with. I cannot lose him. Huwag Natalia. Maawa ka naman, please. Kahit pagtrabahuhin mo na lang ako dito. Kahit na ano gagawin ko. Huwag mo lang gagawin yun sa papa ko. Siya na lang meron ako. Umiiyak kong sabi. Nagulat ako nang tumayo si Natalia at dahan-dahan akong itayo. Really? Lahat gagawin mo para iligtas ang papa mo? Tanong niya sa akin nang nakatitig sa mata. Pinunasan ko ang mga luha ko. Gusto kong lumapit sa pamilya ni Casper. Pero nitong nakaraang buwan lang nalaman kong baon na sa utang si Papa sa mga Pendleton. It turns out na yung mga pagpapagamot niya kay Mama noon ay inutang ni Papa kay Tita Dawson. Lahat para maligtas lang siya. That is so sweet, Mia. Padali ka naman palang kausap. I'll offer you something that can really help you. Magkakasundo tayo basta susunod ka. Ano yon? First, I'll tell you. Marami kang benepisyo makukuha kapag pumayag ka sa offer ko. Wala ka nang babayaran pang kahit na ano para sa papa mo. Rest assured na lahat ng kakailanganin niyang medical treatment ay makukuha niya. He'll be treated as VVIP. Isa pa, makakabalik ka na sa school. I'll give your dad his very own private nurse. Makakasali ka na din sa cheerleading squad. At kikita ka rin bilang model. Dahil the school manager will be endorsing you as a part-time model. Isn't that great? Makakatulong ka kay Prof. Torres habang nagre-recover ka. At anong kapalit ng magandang offer mo na yan? Alam kong may gusto ka. Kumakabog ang dibdib ko. Aminin ko. Magandang offer niya. Pero alam kong mabigat ang kapalit nun. Simple lang, Mia. Napakasimple lang. Nakakatawa nga dahil napag-utusan pa ako para dito. Sabi ni Natalia, ano ba yon? Damn Casper,
Dump him. Iwanan mo siya. Saktan mo siya, Mia. Yun lang. Napakasimple, hindi ba? Napasandal ako sa pinto dahil pakiramdam ko ay mawawalan ako ng balanse. Si Casper? Siya ang kapalit ng lahat ng yon. Pero bakit si Casper? Wala naman siyang ginawa sa'yo. Wala naman kami ginagawa sa inyo. Hindi ko kailangan sagutin ang question mo, right? Mag-isip ka nga. Maganda kang babae. You can date any guy that you like. Just throw Casper away. Napakadali lang nun, sabi ni Natalia habang naka-cross arms. Hindi yun madali para sa akin. I love him. Mahal ko siya. Please, huwag naman siya. Huwag niyo na siyang idamay. Seriously, Mia? You're kidding, right? You love that nerd? Haha, but whatever. Biglang sumeryosang mapang-uyam niyang mukha. It's gonna be your call. Once you walk out that door and choose Casper, I can give the order right away to send your dad away. Natalia, bumagsak na ulit ang mga luha ko. It's your call. Is it your dad or that nerd? And the flashback. Siyempre, pinili ko ang daddy ko. Pagpasok ko ng gate, ay ang grupo agad ni Natalia ang sumalubong sa akin. Mia, come here. Tawag sa akin ni Natalia. Lumapit ako sa direksyon nila at kita kong nakatulalang itsura ni Keira dahil dapat ay makakasalubong ko siya. Ano yan? Tanong ko nang makalapit ako sa kanila. Girls, her name is Mia. She'll be joining the squad starting today. Please, treat her well. Pagpapakilala sa akin ni Natalia. Hindi ko alam pero kahit na niyayakap, binibeso, at binabati ako ng mga cheerleaders na dati pa man ay inasam kong makasama, ay ang bigat ng loob ko. Alam ko kasi ang totoo. I will be the well-known Mia here in Western University by dumping Casper. Ang sirain ko ang taong mahal ko. See you mamayang lunch, Mia. Sa amin ka na makikitable, okay? Sabi ni Carrie at bineso-beso pa ako bago sila umalis. Tumango na lang ako. Mia, what's that? Napatingin ako nang marinig ko ang boses ni Keira. Lumunok ako bago humarap sa kanya. If I am throwing Casper away, I'm also abandoning Keira. Friends? Simple kong sagot. Friends? So ano kami ni Casper? Tanong niya. Ang dami mong tanong, Keira. Can we just go to class? Sabi ko bago siya tinalikuran. Naiwan na lang siya nakatulala. Ang bigat sa loob habang naglalakad ako papasok. Wala sa sariling pinasukan ko ang mga subject. Hindi ko alam paano ko to makakayanan. Hindi tumabi sa akin si Keira. Alam kong galit siya. Alam kong ramdam niya ang pagbabago ko. At pasalamat ako hindi pa nagkukrus ang landas namin ni Casper. Lunchtime, papunta na ako ng kantin nang makita kong patakbong lumapit sa akin si Casper. Mia! Mia! Sigaw niya. Huminto ako sa paglalakad. Ramdam na ramdam ng puso ko yung excitement na makita siya. Miss na miss ko na siya. And it's torture that I have do this to him. Han, I miss you. Buti nakapasok ka na. Sabi niya at mabilis ako niyakap. Hindi ako nag-respond. I pushed him and it broke me. Anong kailangan mo? Tanong ko. He looked at me weirdly pero pinalitan niya yun ng ngiti. Tinaas niya yung mga papel na hawak niya. Han, ito nga pala yung mga lesson na na-miss mo. And ginawa ko na din yung mga assignments, research, and project mo. Sabi nito. Tinabig ko yung kamay niya. Pwede ba? Huwag muna ngayon, Casper. Pagod ako. Sabi ko. At pwede ba, Casper? Lumayo ka na sa akin. Ayokong saktan ka. Ayoko, dahil mahal kita. Okay, sige, I'll see you around. Please, Mia, sumagot ka naman sa mga tawag ko. Nag-aalala kasi ako eh. Sabi niya. He held my hand and pinched it. I love you. He let go and umalis na. Pumasok ako sa cafeteria at nakita kong kumakaway sila Natalia, kaya doon ako nagtungo. I sat down with them. People are looking at us dahil this group are one of the well-known group here. Pero ang mga titig sa akin ni Casper, ang sobrang nagpakunsyo sa akin. Mia, here comes your nerd. Napatingin ako kay Natalia dahil sa binulong niya at napatingin ako sa tinitingnan niya. My heart sank nang makita kong pumasok sa cafeteria si Casper.
Still holding those papers. Gusto kong maiyak na magtama ang mata naming dalawa. And the next thing that happened shocked the shit out of me. Nakita kong binangga si Casper nung isa sa mga varsity player namin na lalaki. Napabagsak siya sa lapag at napatayo ako nang makita kong buhusan si Casper ng juice. Nagtatawanan ang lahat ng tao sa cafeteria. Lalapit sana ako nang mahigpit na hawakan ni Natalia ang braso ko. "Remember our deal, Mia?" Sabi nito. "Tara na. Aalis na tayo dito. Let's go, girls. The nerd isn't worth our time." Nagtayuan na lahat ang kasama ko. "Mia!" Sigaw ni Kari nang hindi pa din ako umalis sa kinatatayuan ko. Nakatingin ako kay Casper at ganon din siya sa akin. Maybe he is waiting for me pero what I did next? I now totally broke him. Tumalikod ako. Tinalikuran ko siya. Umalis ako ng cafeteria na parang walang nangyari. Iniwanan ko siya doon. Iniwanan ko siya nag-iisa. Hindi ko siya pinili. "Mia, teka lang." Napahinto ako nang hatakin ako ni Casper sa braso. Ano ba, Casper? Bitawan mo nga ako." Pinilit kong lakasan ang boses ko at marahas na hinatak ang braso ko. Gusto kong umiyak. Ang bigat-bigat sa pakiramdam ko. Simula pa kahapon, ayokong gawin kay Casper to. "Mia, may nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, bakit ka ba ganyan?" Malumanay niyang tanong. Casper is looking so downright. Mukhang hindi siya nakatulog dahil kahit makapal ang glasses niya, ay kita kong namumula ang ilalim ng mata niya. "Wala, pagod lang ako. Pwede ba? Sige na. Alis na ako," sabi ko. "Mia?" Nagulat ako nang maglapitan sila Natalia sa akin. Naramdaman ko ang paghinga ng malalim ni Casper. They don't like him as much as Casper dislikes them. Kita ko ang pagtaas ng kilay ni Natalia. "Tara na, Mia. Birthday ni Odette ngayon. We're gonna have some fun." Sigaw ni Kari. Naghiyawan pa ang mga kasama niya. "Mia, saan kayo pupunta?" Tanong ni Casper. "Magbabar kami. So back off the island?" Nakataray na sabi ni Natalia. "Ano?" Gulat na tanong ni Casper. "Ano, Mia? Sasama ka ba o hindi?" Tumingin ako kay Casper. Kita kong malalim niyang tingin sa akin. "Tara na," sagot ko. "Mia," tawag sa akin ni Casper, pero hindi ko siya pinansin. Lumakad pa din ako at sumunod kila Natalia. Hindi ko alam kung anong oras na at nasa bar pa din ako, kasama sila Odette. Nakaupo lang ako sa isang sulok at iniinom ang alak na nakaserve sa table namin. Yes, uminom ako. Minsan uminom ako pero si Papa lang ang kasama ko. Madalas kaming uminom kapag death anniversary ni Mama. And now, I am drinking alone dahil ito lang ang paraan ko para mais yung pain. Alam kong wala akong karapatang masaktan dahil ito ang pinili ko. Pinili kong saktan si Casper. Pinili ko ito, kaya dapat panindigan ko. But I do love him. Siya lang lalaking mamahalin ko bukod sa papa ko. I know I am still young to say this pero yung nararamdaman ko kay Casper, sure na sure ako. Alam ko, hindi ko na ito mararamdaman pa sa iba. Ever. Tatanda na siguro akong dalaga. Tatandang mag-isa at habang buhay kong pagsisisihan ng araw na to. Habang buhay magpapaulit-ulit sa isip ko ang itsura ni Casper and how I ignore it. How I hurt him. How I left him. How I threw him away. Hindi niya ba nararamdaman na dapat niya na akong iwan? Sobra na ang nagawa ko eh. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang hiwalayan. Yung ako, magsasabi na tapos na ang lahat sa amin. Gosh, I sound like a fuck girl. Well, fuck life. Fuck the situation. Sana kung magkikita kami ni Casper sa future, sana hayaan niya ako mag-explain. At sana, by that time, mapatawad niya ako. Hindi ko alam ilang shots na ang naiinom ko. Nararamdaman ko na lang na hilong-hilo ako. Nahihilo ako pero kaya ko pa naman ang sarili ko. Tumayo na ako pero muntik na akong matumba. Nagulat na lang ako nang may sumalo sa akin. I look at the person. Hey Mia. Mabilis akong lumayo sa kanya. Clint, the ultimate fuckboy at the school. Pogi, pa-dream boy, varsity player. And I don't like him. Uwi ka na? Tanong nito sa akin. Obvious ba?
Mataray kong tanong at nagpatuloy maglakad. Madami ako nababangga pero wala na akong pakialam. Gusto ko na lang pumunta sa ospital at i-check si Papa. Pero ang pinakagusto ko ngayon, gusto kong umiyak. Sa wakas, nakalabas din ako sa bar na yon. Mia, wait! Ihatid na kita. Nagulat ako nang bigla akong akbayan ni Clint. Nagulat ako sa ginawa niya kaya napatingin ako. He flashes his smile at me na kung sa akala niya ay makakapagpalaglag ng panty ko, ay nagkakamali siya. Magsasalita na sana ako ng, Amelia? Napalingon ako sa tumawag sa akin. Sa tono pa lang ng boses niya, ay pinalamigan na ako. Ibang-iba yung himig ng boses niya sa usual na naririnig ko sa araw-araw. Malamig ito at walang buhay. It sounded like it's coming from a different dialect, Casper. Nakita kong sumama ang tingin ni Casper sa kamay ni Clint na nakakbay sa akin. Would you mind taking your hands off my girlfriend? Dagdag ni Casper. Mabilis naman na inalis ni Clint ang pagkakakbay niya sa akin. Pinatulan mo yan, Mia. You're crazy. Papasok na nga ako sa loob. Bye, nerd. Pangasar pa ni Clint bago pumasok. Ilang minutong nagtitigan lang kami ni Casper. Kinakabahan ako ng husto na para bang hahatulan ako ng kamatayan. Gusto ko nang tumakbo at yakapin siya at humingi ng sorry sa katangahang ginawa ko. Pero hindi. I have to be strong enough. Nakapagdesisyon na ako. What are you doing here? Ako nang bumasag ng katahimikan namin. Is that the right question? Let me correct you. What was that, Mia? Anong meron sa inyo? Tanong niya. Lumapit siya sa akin. Napigil kong paghinga ko. Naka-school uniform pa din siya. Why do you care? Pwede ba, Casper? Nagulat ako nang ihagis niya ang salamin niya. Damn it! Hindi kita maintindihan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa'yo. Okay naman tayo, di ba? Tapos biglang papasok mo, nagbago ka na? Can you tell me what did I wrong? Saan ba ako nagkamali? Napasabunot na siya sa buhok niya. Para akong sinasaksak sa dibdib ko. Frustrated na siya, sobra. Lumunok ako ng ilang beses. Nilakasan ko pa din ang loob ko. Huwag kang mag-alala, Casper. Ito na ang huling pananakit ko sa'yo. Sana kayanin mo. Kalimutan mo na ang isang tulad ko. You wanna know? I'll tell you. Maling ang ilusyon ko na magiging masaya. Tayo till the end. Naawa lang ako sa'yo kaya kita pinatulan. Do you really think I would love a pathetic nerd like you? Ayoko na sa'yo. Tama na. Let's end this stupid relationship. Sigaw ko sa kanya. Nakita ko ang bakas na pagkagulat sa mata niya. Maya-maya yumuko siya. Pagangat niya parang gusto kong lumubog sa kinatatuyuan ko. Umiiyak siya. Casper is crying because of me. Akala ko Mia. Akala ko iba ka. Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko tinatanggap mo kung ano ako. Pero, dinuro niya ako. You fooled me. You destroyed me. Pinunasan niya mga luha sa mata niya. Tama ka. Let's end this stupid relationship not because I am a nerd. It's because you don't deserve me. You don't deserve the love you got from me. And I'll make sure, maybe not now, but someday, you'll have to pay for it. Goodbye. Pagkasabi niya nun, ay tinalukuran na niya ako. Gusto kong tumakbo at habulin siya. Yakapin siya para sabihin, sorry na. Nagkamali ako pero alam ko, the damage has been done. It's beyond what I can do. Hindi ko na maayos pa. Kahit ibigay ko ang buong buhay ko. I just destroyed Dylan Casper Pendleton. And if he thought na pagbabayaran ko sa hinaharap ang desisyon na to, ngayon pa lang, sinisimulan ko na. Mahal kita, pero hindi siguro ako ang tamang babae para sa'yo. Nagtagpo pero hindi itinadhana. Nagmahal pero hindi para sa isa't isa. Panahon na, para maging malaya ka, mahal ko. Huwag mo hayaang ikulong ka ng sakim kong puso. Paalam. Amelia's points of view. Mia, anak, anong ginawa mo? Hindi mo dapat ginawa yon. Napahinto ako sa pag-aayos ng kama ni Papa nang magsalita ito. Naka-wheelchair na si Papa at papalapit na siya sa akin. Hindi ko na kailangan pang manghula. Malamang nalaman niya na din, finally, ang nangyari sa amin ni Casper.
Akala ko busy lang masyado si Dylan sa eskwelahan, kaya hindi siya dumadalaw. Kung hindi ko pa nalaman kay Dawson na lumipad na papuntang America City. Nabitawan ko yung unang na hawak ko. Pumunta ng Amerika si Casper? Wala sa sarili kong tanong. Dahan-dahang tumango si Papa. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang anytime ay maiiyak ako. Umamin ka nga, Amelia. Kapalit ba ng paggaling ko ay ang pagbitaw mo kay Dylan? Nakatingin ng diretso sa mata ko si Papa. Umiwas ako ng tingin. Inalalayan ko siya hanggang maihiga ko siya ng maayos sa kama niya. Amelia Celine. Pa, magpahinga ka na po. Sabi ko na lang. Nagulat ako nang hawakan ni Papa nang mahigpit ang kamay ko. Pasensya ka na, anak. Alam ko na sobra ka nasasaktan ngayon dahil ako ang pinili mo. Pa, hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang pinili ko. Ikaw na lang pang meron ako. Mahal na mahal kita, Papa. Matulog na po kayo. At wag niyo na akong intindihin. Mia, ipangako mo na kapag nabigyan kayo ng pagkakataon ni Dylan. Ayusin mo ang lahat. Huwag mo na siyang pakakawalan pa. Dahil naniniwala ako, anak, malaki ang kumpiyansa kung mahal na mahal ka niya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak ako sa sinasabi ni Papa. Sana nga pa. Sabi ko na lang. Ay kiss his cheek bago lumabas sa kwarto niya. Pagsarado ko pa lang ng pinto, ay nagbagsakan ng mga luha ko. Wala na si Casper. Iniwan na niya talaga ako. Tama yan. Kalimutan mo na ako. Mia? Napabalikwas ako na nagdulot ng malakas na pagbagsak ko sa lapag ang matinis at malakas na boses ng kaibigan kong si Alice. Ano ba, Alice? Ang aga-aga napakaingay mo. Umuwi ka nga muna sa inyo. Nagpapahinga pa ako. Sabi ko, umakyat ulit ako sa kama at nagtaklob ng unan sa mukha. Ang sama ng panaginip ko. Napanaginipan ko na naman siya. 7 na taon nang lumipas pero ganun pa din ang nararamdaman ko. Wah? Grabe! Napakagwapo talaga ni Dylan. Siya na naman ang cover ng sikat na magazine na to. Daldal ni Alice. Narinig ko palang ang pangalang Dylan ay napabangon ako. Nagmamadali akong lumapit at hinablot kay Alice ang hawak nitong magazine. Totoo nga, siya na naman ang cover. 7 na taon na. At sino bang mag-aakala ng nerd na inaasar ng buong Diston University ay isa ng sikat na model ngayon? Dylan Casper Pendleton. Hindi naman halatang patay na patay ka sa future husband ko, no? Pangiinis sa akin ni Alice. Alice, mas makabubuti kung itatahimik mo yung bibig mo for the whole month nang magkaroon ako ng peace of mind. Sabi ko, whatever, Mia. Ano kayang itsura nitong si Dylan sa personal? Baka himatay na ako kapag nakita ko siya. Dagdag pa niya, ako? Baka mamatay ako pag nagkita na ulit kaming dalawa. Ibang-iba na siya. Wala na ang nerdy Casper na nakilala ko. Isa na siyang sobrang sikat na tao ngayon na pwede ko na lang tingnan sa malayo. Humapde ang puso ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kung kaya ba ako ganito, is dahil sobrang nagigilty ako sa ginawa ko noon sa kanya. Dahil hindi naman talaga siya nawala sa puso ko. At hanggang ngayon, ay mahal ko pa din siya. I shook my head with a thought. Tininan ko ang picture ni Papa na nasa side table ko. What to do, Pa? Did he forgive me? Wala sa sarili kong tanong sa litrato ni Papa. Hoy, ba't mo kinakausap yung picture ni Tito? Magulat na biglang sumagot yan. Ha ha ha, sabi ni Alice, na ngayon ay nakahiga sa kama ko na akala mo ay sa kanya. At saka sino naman yung iniisip mo kung pinatawad ka na? Nag-roll eyes na lang ako at hindi ko na pinansin pa ang tanong niya. Best friend ko si Alice, pero kahit ilang taon na kaming magkaibigan, ay hindi ko na magawang ikwento si Casper. Nahiya siguro ako sa ginawa ko. Sige na nga, uuwi muna ako. Kita tayo sa bar mamaya, sabi niya sa akin. Sige, simpleng sagot ko. May-ari ang pamilya ni Alice ng high-class bar. I took fine arts kaysa ituloy ang pag-i-HRM. Graduating na dapat ako nang huminto ako dahil namatay si Papa. That was 5 years ago. Hindi na ako bumalik pa sa pag-aaral dahil kailangan ko ng tustusan ang sarili ko. Alice became my friend. Unlike me, graduate siya ng HRM. Kaya nakapagpatayo siya ng sarili niyang high-class bar kung saan ako nagpa-part-time as a waitress. Even though hindi ako nakapagtapos I still joined gymnastic competition
Dahil yun lang na pagmamalaki ko. Magaling talaga ako doon. So far, so good. Nakakaya ko namang buhayan ang sarili ko. Did I felt loneliness? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ba? Of course, lalo na kapag may mga okasyon. Dahil madalas ay nag-out of the country si Alice during holiday season. Kaya wala akong kasama. Naalala ko pa Pasko na last year, kumakain ako mag-isa habang nakaharap sa TV nang biglang ipalabas ang kauna-unahang TV commercial ni Casper. Muntik na yata ako mabilaukan doon dahil sa haba ng panahon, doon ko lang siya nakita ulit. Ang gwapo-gwapo na niya. Ilang beses ko na atang nasabi yan. Ayun, after ng TV commercial na yon, nag-boom ang modeling career niya. At kahit saan ako pumunta ay naririnig ko ang kwentuhan at pagpapantasya sa kanya ng mga babae. At kahit saan ako lumingon, may poster at billboard siya. Sikat na nga siya. Although, nainis ako sa babaeng fans niya at kahit wala akong karapatan, ay nagsiselos ako sa mga kapartner niya. At natutuwa akong maayos na siya ngayon.